Okay, tingnan niyo mga pangalan kapisanan, magkaroon ng launching bago pa simula ng fellowship ng bawat mga cell group promotion. Ang promotion po natin, September 1 po ngayon, di ba? Yes. Okay, actually, dapat po kanina na-announce na i-promote. Pin-promote po natin kasi kung hindi po natin ito po-promote, hindi po ito para ho mabigyan ng ano po yung ating mga kapatiran. At ang ating po prayer per kapisanan, mag-start po ito ng September 2. Mamaya po ay send ko na lang po yung mga prayer items. Kami po yung mauuna. No? So itutoka ko na lang po yung mga kalalakihan para po sa oras ng mga pananalangin. After po ng kalalakihan, susunod po yung kababaihan. Ito po ay parang, hindi po parang prayer chain, na per kapisanan ang magiging paraan po natin. So, una kalalakihan, tapos susunod ng kababaihan. Pagkatapos po ng kababaihan ay susunod ay YMO. Pagkatapos po ng YMO ay yung susunod naman po ay yung mga kabataan. So, yung mga prayer pong list na atin pong gagawin ay tatapusin ko po mamaya. Pagpaumanhin nyo po kasi hindi po talaga ako dapat a-attend ng tawag dito ng CE convention. Hiniling lang na ipag-drive ko po yung mga a-attend para doon sa gawain. Kaya napunta po ako doon. So, pero mamaya po ay see to it na dahil bukas na po to ay magawa ko, matapos ko po ito at may send po doon sa GC. Siguro sa lahat na lang po ng GC ko isa-send to. Alam naman po ng kalalakihan na ang schedule po namin ay September 2. Ayan. So mamaya, chat ko na lang yung mga kasama ko kung sino yung mauuna sa September 2. Monday po ang September 2, tama po ba? Bukas na po yun. Okay. So susunod po yan syempre sa prayer, YM on youth. Ang pattern ng prayer ay gagawin ko po at prayer and fasting po sa September 12. Okay. So, dapat po meron tayong nito, yung isang promotion na nakapaloob na doon yung lahat ng ng mga gagawin natin. So, gawin na lang po yung yung promotion na yon para nare-remind po lagi yung mga gagawa po nito. Then, magkakaroon po tayo ng pagbabago kasi meron pong sapul na date. Ang invitation po pala sa energetic commitment po ng kanyang ay tumatama po ng September 15. So, hindi po tayo pwede na September 15. Kaya mag-move po tayo dito ng isang Sunday. Ito po ay fellowship po natin, ang gagawin po natin ay 20. meron bang gawain ng 22? Wala. Okay. So, ayan. So, medyo marami din pong gawain ng September, So, 22 na po. Pero, magkakaroon po tayo ng pa rito pag-uusap. Gaya ng sinabi ko po, pupuntahan ko po yung bawat kapisanan po. Appointment po ako sa inyo. Yes, appointment, social. Makikipag-appointment ako sa inyo. Then, para mapag-usapan natin yung gagawin na to. Kasi hindi ba, wala namang idea rito. Yung mga umattend lang na mga leader, ang may idea po dito na pag-usapan po namin. Okay. So, yun po yung ating gagawin. Panalangin po natin ito kasi kailangan po natin itong gawin. Amen. Huwag po tayong matakot. Kailangan po natin gaya ni Joshua, nakahanda po yung puso natin, may matibay tayong loob na talagang susunod at gagawin natin to. Ibig sabihin, pag sumunod tayo, kasama yung pagtatalaga, pagsasakripisyo, kasama yung pera po natin dyan sa ayaw nun sa gusto, yung bulsa natin. Hindi ka born again pag yung bulsa mo hindi born again. Dapat po, bulsa ng Kristiyano, born again po. Baka naman born again kayo in heart, pero yung bulsa hindi. So mahirap po yun. Dapat born again lahat tayo as a whole. Parang ibinabautisman lang yan yung sabi ng bakit mo inaangat yung wallet mo? Ako lang po yung babautisman ko, pero hindi po yung wallet ko. Okay, wala pong ganun. So i-commit natin yan kay Lord. Ang sikreto ng blessing po ay yung naglilingkod tayo, yung resources natin,
ay talagang nagiging tapat po tayo kay Lord. Amen! Kasi si Lord nagbe-bless doon sa mga nagagamit po niya talaga. Hello? Sino nagpapalawak ng kanyang kaharian? Di ba? Kasi ito niya ibubuhos yung blessing niya. Bakit niya ibubuhos sa iba yung blessing? Eh, hindi naman nagagamit sa kaharian niya yan. Di ba? Okay, ang binubuhos ni Lord ang blessing niya kapag ikaw na tao, mananampalataya, ay nagtiwala ka sa Lord, even yung resources mo, ay pinagamit mo kay Lord, hindi naman kasi hinihingi lahat yan ni Lord. Amen. Hiningi pa po ba ni Lord yung lahat ng resources? Hindi. Ang sabi niya, maging tapat. Para yung mga pangangailangan, sabi niya, sa iglesia ay mapunan. Okay. So, hindi naman po tayo tutulungan ng LGU para tatanungin, yung church niyo ba? Wala pong ano. Ang nagpupuno po ng pangangailangan ng iglesia, tayo po ng mga miyembro. Ano man po yung meron tayo, maging tapat tayo. Diba? Kasi yun naman po yung tama, yung pagiging tapat. Ano po? Kami po, sa tawag dito, sa district, hindi po kami lumiliban dyan. Kahit wala pa po kaming allowance, yung tithes niyo po, tignan niyo yung tithes po namin, meron na kaming tithes. Wala pa kaming hawak, may tithes na kami. Kasi kailangan mo maging tapat para yung pagsunod mo sa Panginoon ay maging tama. Kasi kung sa mga bagay pa lang na ating tinatanggap, hindi na natin makapagkatiwala, hindi po magiging totoo na iaalay natin sa Diyos yung buhay natin. Di ba? Kasi ang patunay na inaalay natin yung buhay natin sa Diyos, sa lahat ng bagay, nagiging tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, ina-encourage ko po ang lahat na dito sa gawain ito ay makiisa at sama-sama po tayong magpalakas doon po sa ating church. Tayo po ang magpupuno ng pangangailangan. Kung nag-alis man si Lord ng mga taong sa tingin natin ang laki ng binibigay, kasi kaya po inalis para tayo matrain, tayo mismo ang mismong tumatangkilik. Kasi ang nangyayari po kasi ibang tao na po yung tumatangkilik Ibang tao po nagpupuno. Magaginamit lang po yun ng Diyos, hindi po sila yung magpupuno, tayo po yung magpupuno na naririto po sa church. Sabi nga ni Ate Arnie, kung lahat ay magiging tapat, kasi nakikita naman po natin yan doon sa ano po natin. Hindi daw kundi tayo, kukulangin. Maliit man na bagay, pag naging tapat at tamad tuloy. Pagka naging tapat at pinagsama-sama, naging tapat tayo, ay malaking bagay po. Hindi po tayo kukulangin. Hindi po namamalimos ang Diyos. Ulitin ko po. Hindi po namamalimos ang Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay. Ang Diyos po ang dapat nasundin natin. Yung mga meron po tayo, hindi po sa atin yan. Sa Diyos po lahat yan. Tingnan nyo, kung magkakasakit ka, nasa kamay ng Diyos yun Diba? Ubos ang iyong mga pinagkakitaan. May mga tao po, ang daming yaman, pero nung nagkasakit, ubos lahat ng yaman. Kasi ang Diyos po ang may control. Hindi po namamalimos ang Diyos, nagpapaalala ng Diyos. Dahil ang lahat ng resources, even yung buhay natin, ay sa Kanya po. At kung tayo po yung magiging tapat, mapapractice po natin yan. Alam niyo po yung kagandahan nun, may papasa natin sa next generation. Pag naipasa natin yan sa next generation, magiging maganda yung impact po natin kasi naging halimbawa po tayo sa kanila. So, basahan natin sa mga leader, magtatat po tayo, at ang biyaya ng Diyos po, sabihin ko po sa inyo, kung ikaw nagagamit ka ng Panginoon, mas dadagsagan ka ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi yung pinagkakatiwala niya sa iyo ay nagagamit para sa kapurihan ng kanyang pangalan. So, lahat po yan ay para sa Panginoon. At ito pong ating gawain, ulitin ko po, pagpapalakas sa ating pong church. Dapat po, bawat isa po rito, nabigyan niyo po ako ng may pang time na lahat dito dapat magiging involved po. Encourage po natin sila. Kaya makikipag po ako sa inyo appointment. Dapat po kapag nag-meet po tayo, siguraduhin po natin na sana mapa-attend natin yung Kahit anong oras po, kahit po 2:00 na madaling araw, okay lang po sa akin. Kung yun yung time nila, wala tayong gagawa di ba? 2:00 madaling araw, bibili tayo ng kain tayo ng pares. Di ba? Pero libre niyo ako. Pero ako po yung taong hindi mahilig magpalibre.
Tawag po dito, naging pastor niyo po ako. Wala po kayong maririnig na, libre mo nga ako. Hindi po ako ganun. Pwede ako pa yung naglibre. Di ba? Kasi mahirap po yun eh. Dapat talaga maging ano po tayo. Yun po yung principle ko eh. Di ba? Hindi ako yung nalilibre. Pero kinakabahan kasi ako pag pinapanggit ko yun eh. Baka may... Hindi po, pag meron naman po ako, alam po ng mga kapatay na kahit na sino. No? Yun, maging ano po tayo. Maging bahagi sa gawain po ito. Amen! Ayan, mamaya po pala yan. May mga pag-uusapan na tayo ng bagay patungkol doon sa mga kailangan nating tugunan. May kinalaman sa financial, ang ating pong pag-uusapan. Kasama po dito yung ating pong sasakyan. Kinakabahan na po ako, baka mamaya padalhan na tayo ng hindi pa naman po hindi pa naman. Kasi kailangan po may mabuo tayo kahit magkano halaga. Meron po kasi naipadala na meron po kasi pinadala sa LA para po natin, may segregate natin ng tama yung pera. Matugunan din natin yung sa van na kailangan po namin makapunta. Baka maging wanted na po ako rin. Kasi sa akin nakapangalan yung sasakyan na i-transfer na po. So yun po yung gagawin po natin mamaya sa ILCC po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bigyan na lang ng office siguro yung bawat isang. Salamat po, Pastor. Para naman po sa gawain ng National Lamb, Samba Summit, Worship and Discipleship. Ito po ay sa November 30, 2024 sa IRM Cathedral. Thank you again po for the flower sponsor, Brother Reynan and Sis May, and happy birthday po sa Brother Reynan Lazada. Ayan, happy birthday din po, Ina Acosta. Ayan, anak ko niya. Sorry, birthday ko po kasi niya. Ayan, nanyahan ko po muli lahat na tumayo para po sa ating closing song, In Christ Alone. Panginoon, salamat po sa aming pong natapos na gawain. Salamat po sa malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapalakas po sa amin, nagpapaunawa po sa amin na ikaw ang Diyos na may atas na dapat naming sundin. Aming katapatan at Lord, natutupad po namin to sapagkat Lord, meron kang salita na ibinigay upang aming Lord sundin ang buong puso. Lord, pangunahan mo po ang iglesia po ito. Ikaw ang Diyos na magbigay ng kalakasan, magbigay ng malalim na love and compassion, Panginoon, sa puso po namin upang abutin ang marami pang mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo. Ingatan mo po ang iyong mga anak, pagpalain ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, pagpalain ang kanilang mga hanap buhay. Patuloy na gawing tapat ang bawat isa sa pagbabalik ng mga biyayang pinagkatiwala mo po sa amin. Lord, maging tapat kami upang Lord, ang iyong pagpapalay lalong sumagana
upang ang pangangailangan ng iglesia ay mapunan. Lord, dalangin ko po ang kalusugan, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama, ang aming Lord maranasan sa buong isang linggong ito, tatahakin ng aming buhay. Sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas ko po sa amin ang iyong pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Hesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikibisan ng diwang banal ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Tayo po ay magbatiyan at magkamayan. Yeah. Go!